Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Narito po muli ayon sa kasulatan Gabay sa mga kabataan. So this afternoon po ay magpapatuloy po tayo sa ating discussion about music. This is the last part of our music lessons. Kung kayo po ay may mga sulat ni Ellen G. White, subaybayan niyo po kami sa Messages to Young People. Nasa chapter 97 po tayo. So ngayong hapon po, ang title po ng ating pag-uusapan is A Wrong Use of Music. So nung nakaraan ay inisa-isa po namin ni Sister Sha kung paano natin tatratuhin at paano tayo kakanta or aawit at kung paano tayo mag-render ng ating papuri sa Panginoon, na kung saan naman ay naging kaaya-aya naman to sa ating paglilingkod sa Kanya. Kasi alam naman natin ang mga talento, lalo na po ang ating mga boses, ang musikang ito po ay nagmula po sa langit. So ngayong hapon, or before po tayo mag-start, ay ako po muna ibabati. So good afternoon po sa lahat po namin taga-subaybay, kay Miss Kirma, ganoon rin po kay Patrick Gonzales, binabati ko rin po si Alexis Camacho, si Amber at si Kyle, si Mami at si Daddy, ngayon na rin po si Jasper, at binabati ko rin po yung kasama po namin dito sa church, si Brother Dondon Argente. Salamat direct sa yung patuloy na paggabay sa aming communication. Ngayon na rin po si Brother Fernando B. Camacho Jr. Ayan, so good afternoon sa'yo. At syempre kasama ko po si Sister Sha ngayong hapon upang ipagpatuloy po ang pagdidiscuss po about music. So ngayong hapon po, ay before po ako mag-opening prayer, bibigyan po natin ng chance si Sister Sha para po bumati sa inyo. Ayan, so Ola, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sa mga nakikinig po ngayon, maraming salamat po sa pag-support po sa mga programa natin na alam po naman natin talaga that we can get something from it and we will be blessed as well. Yun din po, ayan, dagdag ko po sa bati po pala, ayan si Ate Mitch kanina, nakita ko sa
Kadiwa Park. Ayan. So, it's nice to see you again. Mabuhay. Ganun po. Ayan. So, sa babayan, sila sister, Nanay Elizabeth, si Mami Esther din pala, si Sir Tumagan. So, Mami, magtira ka lang ng kamote. Ayan. So, ganun, she wants me to go there para sa kamote. Masarap daw yung kamote ni Mami Esther, no? So, Mami Esther, sa Mami Beth din dyan. Ganun po sa mga, Sister Myra Balisteros, po. Ayan. Sabi kasi ni Amber, batiin po kita rin. Sabi niya, naalala pa ba si Ate Mai? Of course naman. Sabi niya po na let's make bati pala each other. So, ganun po sa mga kapatid natin. Ayan, sana po na Brother Paguntalan. Pagaling po kayo. Ganun po sa Sister Gumbok. Ayan po. So, nakamiss din pala. Di pa tayo Ayan. So, soon na po, we can see each other pa rin naman. So, madangapon po sa inyong lahat. Muli, kayo po umupo lamang dyan at patuloy pong sumabaybay at umawit kasama namin. Okay, thank you Sister Sha. So para po sa ating pasimula, tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito Panginoon, muli kami tatalakay yung mga banal na paalala para po sa aming mga kabataan, gana rin po sa aming mga magulang at sa aming mga taga-subaybay. Nawang pagpapala ng langit at ang biyaya ang patuloy na sumaamin. Patawarin din po kami Panginoon kung sa inyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. At nawa Panginoon ang iyong Holy Spirit ang patuloy na ipagkalob sa amin upang sa ganon ay mga sasabihin ay maging kasang-ayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so mga kababayan, ang ating topic po is a wrong use of music. So dito po ay dinidiscuss po ni Miss Ellen G. White. Babasa po ko ng isang katanungan, sabi po ni Miss Ellen G. White, or ang tanong is, how does Miss Ellen White describe the music that Christians sing in the wrong way? So, paano ba daw kinakanta natin mga Kristiyano? So, particularly po, hindi na po tayo lalabas kasi alam naman po natin na sa loob ng iglesia or tayong mga kabataan o tayong mismong mga magulang o ginagamit po natin minsan ng awit sa pamamagitan ng mga maling paraan. So, ito po ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon at diniscuss po ni Miss Ellen G. White kung paano po ba ito natin kinakanta or inire-render ng mali. Sabi daw po dito is, it is a song, a frivolous ditty, fit for the dance hall. So, yung pala, Sister Sha. So, isa-isahin po na natin, bakit kaya binanggit niya na ito daw ay isang awit, a frivolous ditty, fit for the dance hall. So, Sister Sha, bakit kaya nabanggit na minsan yung pag-awit daw natin ay para tayo na sa dance hall? Ay, tatanungin muna kita, ano ba ang mga music na nakikita o naririnig natin sa dance? So, pag sinabi kasi nating dance hall, parang ito yung mga lugar na kung saan tayo nagdiriwang na ating mga parties, mga ballroom dancing, or yung mga may pa-indak-indak. Ito ba ay nararapat na dapat natin gawin para naman tayo ay makita, ay, ang saya-saya sa church. Gusto ko dyan kasi para lang tayo nagcha-cha-cha. Di ba, Sister Sha? So, isa-isahin natin. Ano ba ibig sabihin ng frivolous na yan? At saka yung ditty na yan, ano ba yan? Ano ba yung sinasabi ni Miss Ellen G. White, Sister Ayan, Sha? so sabi nga po ni Sister, so parang it is some kind of music talaga that we can dance, na may yung tempo niya talaga mabilis. Ayan. So, syempre kasi pag music, gusto talaga natin minsan lively. Di ba? Gusto natin yung masaya. Ayan. So, talagang pag nakalimot ang problema, pag may mga kanta o may mga tugtog, sabi mo nga, favorite means yung mga pag-awit natin na taga, hindi naman taga seryoso, no? Na minsan sa atin, kagaya po nung mga, we are not in the dancehall. However, marami talagang mga iglesia ngayon na para kang nasa club. Di ba? Kumakanta ka ng ng Christian song, pero para kang nasa club, di ba? Na parang yung tugtog pa rin napunta, yung kahapon din naman, na parang talaga yung drums, tsaka yung electric guitar, talagang maririnig mo, talagang mapapagising ka, Sister Ye. Parang nasa club pala ako. Di ba? Pag sa club pa, sobrang lakas ng mga bass, sobrang lakas ng mga electric guitar, tsaka drum. So talagang yun po iniiwasan natin. Sabi mo nga kanina, kasi ngayon, mga kabataan gusto na rin fun. It's more fun if the church has drums. Diba? It's more fun if the church has electric guitar. It's more fun kapag may nagbi-beatbox. Kaya may punta akong church na may beatbox sila. Sabi ko kung mapapalo kayo ng music leader natin ni Ma'am Wilma. Kasi talagang may beatbox. Sabi ko, hindi po natin ginagamit yan. Kasi ba yung bitagang napapaindak, mapapasayaw ka, diba? So kapag parang anong kaibahan pa natin, Sister Ye? So we cannot sometimes identify is it a holy song ba? It should be
song na may yung holiness, or dahil gusto lang natin kumanta para lang ma-entertain sila. So, it's, sabi nga nasa ko kay Sir kanina, parang music pala tayo ulit. Akala pa natatapos, hindi pa pala natatapos ni Ellen G. White. Yeah. So, hindi pala natapos si Ellen G. White. Kasi Ellen G. White once really that we discussed deeply. Para kasi yung music talaga natin ay masala sa loob ng iglesia. Kaya po yung ang ating struggle talaga bilang mga leader ng iglesia, yung pagsala. Ano po sa mga awit. Kasi gusto natin maiba talaga yung ating mga inaawit, hindi yung mga pangsalibutan. Kasi madali namang kumanta sa church na may drums eh. Madaling kumanta. Sino ba namang ayaw na masaya ang kantahan, di ba? Sino ba na ayaw na parang karaoke yung dating, di ba? Crucified! Boom! Tapos may mga gusto natin yan, may mga sound talaga, may mga sound effects. However, hindi siya kasi ginagamit, hindi naman to dance hall. Hindi naman siya entertainment stage na kailangan may pagandahan ng tugtog, palakasan, di ba? So sa atin kasi it's about holiness, how we sing and praise God with holiness talaga. Sabi mo nga kanina, yung mga hindi seryosong pag-awit, no? Yung mga patawa-tawa lang, pangiti-ngiti lang. Kaya nung pag umingiti sila, sabi ko talaga, kayo hindi kasi may seryoso pagkanta. Alam nyo ba, ang mga angels, si Jesus nanonood sa atin yan. Because we sing not for the people, but we sing for the Lord. Diba, Sister Ye, we have to sing for the Lord talaga. Na kailangan pag umaamit tayo para sa Panginoon, ay seryoso. Diba? Dapat totoo yung pag-awit natin. At seryoso tayo na inaawit natin ay para sa ating Panginoon. Hindi yung para lang makakuha tayo ng mga audience, diba? Parang, sige, sundin na natin yung ginagawa ng sanibutan. Maigli lang naman, kanta lang naman yan, di ba? Pero napakabuti si Siya na maayos, no? Yung ating intention sa pagkanta at yung kinakanta natin. Kasi hindi naman porgat kumanta tayo ay napuri na natin ang ating Panginoon. Di ba? Hindi naman lahat ng kinakanta natin ay napupuri siya. So, iba't iba rin ang ating paraan ng pagkanta. Ganun din sa mga music instrument na nilalapat natin sa mga kanta natin. So, it is very important na dapat seryosohin natin to. Sabi mo nga nakaraan, kailangan i-practice talaga natin. Let's make it serious para pag kinanta natin siya, alam natin na ito talaga ay para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili. Okay, thank you Sister Shano. So nabanggit nga rin po dito, di ba nga sabi is, it is a song, a frivolous ditty fit for the dance hall. Pag sinabi po kasi natin frivolous, ito po hindi seryoso. Maikli na nga lang ang pag-awit natin, hindi pa tayo seryoso. So, ine-emphasize lang po dito ni Miss Ellen G. White na tayo po sa bawat nating ginagawa, dapat po tayo ay may takot sa ating Panginoon. Pag sinabi natin may takot, may paggalang, may respeto. Hindi yung basta-basta na lang tayo kakanta or hindi tayo seryoso sa ating ginagawa. Huwag po natin kalimutan na ating Panginoon na pinaglilingkuran ay ang Panginoon po na magliligtas sa atin sa second coming. Parang ganito Sister Shah, ikaw ba naman malulugod ka? Halimbawa, may nag-o-offer sa'yo ng halimbawa homework or isang piece of article na magdi-discuss sa klase tapos parang pabara-bara. Di ba tayo din mismo bilang teacher tayo ay na-o-offend? Di ba? Kasi po, para hindi binigyan ng atensyon. yes, kasi ang pagkanta isa pong papuri para sa Panginoon. Kaya dapat ginagawan po natin ito ng lahat ng buong dedikasyon natin. Hindi to po natin to ginagawa sa paraan ng gusto lang natin or sa paraan na gusto ng mga nakikinig. So dapat po ito ay ginagawa natin sa paraan na nakakaluwalhati po sa ating Panginoon. So punta po tayo sa second question. Sabi po ni Miss Ellen G. White dito, what will happen in the place where this kind of singing occurs? Kapag daw po ganito ang pag-awit natin sa ating mga churches o mga lugar na dinadausan natin ang ating pagsamba, kapag hindi tayo seryoso at maikli, parang tinuturing nating danso na isang lugar, ano ba ang mangyayari sa atin? So sabi daw po dito, so marami ito, no, letter hanggang letter C. Babasahin ko lang po itong A. Sabi daw po ni Miss Ellen G. White, the pure angels gather their light closer around them. Kapag nagsisimula tayo kumanta, ang mga angels pala ay lumalapit sa atin. Pero, later on, darkness envelops those in that dwelling and later the angels are moving from the scene. Iniiwan So kapag tayo. binago na natin yung paraan ng pag-awit natin, di tayo seryoso, umpisa, syempre mag-uumpisa ang mga anghel. Andiyan, pag narinig nila na iba na yung tempo ninyo, iba na yung paraan ng pag-awit ninyo, lalayo sila. At sino po ang babalot sa inyo? Ang darkness. Devil. Yan, tuwang-tuwa si Satanas, Sister Shah. Kapag kayo enjoy na enjoy sa paindak-indak ninyo, pa-shout for joy ninyo dyan, akala
akala nyo, napupuri nyo ang Panginoon, kasama nyo po si Satanas. Lumalayo po ang mga holy angels. Di ba si Sir siya nakakalungkot? Akala natin nasa loob tayo ng church, ng ating papuri pala ay hindi pala kasang-ayon sa banal na kalooban ng Panginoon at mga angels ay lumalayo. Ano pa ba si Sir siya ang mga nakalagay dito? Sabi po dito sa letter B si Sir siya. Sabi po ay sadness is upon the countenances. So, makita mo po talaga na yung mga angel din, mga talagang malungkot talaga sila kasi they know na we should not be done that way. Kapag may awit na kahapon kasi parang there was a song na gaya parang ako ay, kasabi na, sige, kumanta tayo ng masaya, ganyan. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, tapos diba, salamat sa may kapal. Okay naman si Sir kasi may kapal, diba? Ako ay may balikat, may kamay, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Pero nagiging katawa-tawa. You know, that's yung nagiging tawa ng tawa, kinatawa-katawanan na nila. Pero mata mo, hindi akma. Diba? Okay yung kanta, masaya siya, pero hindi akma upang purihin ang ating Panginoon, diba? Nagpapasalamat tayo, pero tawa tayo kasi we make actions Diba? Para hindi daw mga sila. So parang yung pa yung awit na lean forward and backward to the left. Okay naman siya, pero sabi, faster, yung bilis na. Di ba naman parang, diba? Lean forward and backward to the left, to the right, tapos parang yung parang ginawa na nilang mga games. So parang yun talaga yung short na nga tapos hindi ka pa seryoso. 'Di ba? Pag seryoso dapat ba ganun na lean hindi forward. Hindi naman kasi Sir siya naalala ko parang mayroong instance na nangyari na yun nga sa sobrang bilis yung nagpapaawit, yung tumutugtog ay nag-walk out. Kasi hindi yan masundan. Isipin yung mga kapatid, sabi nga nung nakaraan na diniscuss natin, we should pronounce well. It should be well articulated and pronounced with intonation. Yung lean forward and backward to the left. So, hindi mo na alam ano ba yung sinasabi, hindi naiintindihan. So, wag po kayong malilito. Diniscuss po namin ng nakaraan, dapat po ay malinaw at naiintindihan ng mga kumakanta at mga nakikinig para ito'y maging isang pagpapala. Pero kung nagmamadali tayo, hindi tayo naiintindihan, naging katawa-tawa, at the same time, hindi kayo masusundan ng pianist or yung mga accompaniment niyo. So, talagang mag-walk out yan. Kasi parang pinaglalaroan ninyo ang awit. So, tayo pala ay pag ganitong paraan para sister siya, tayo nagkakasala sa ating Panginoon. Akala lang natin ay okay lang. Tandaan po natin, hindi okay yung okay na. Dapat may standard po tayong sinusunod. Isa pa po dito, sabi ni Miss Ellen G. White, sabi daw po is, these are the things that Miss Ellen G. White saw repeatedly a number of times all through the ranks of Sabbath keepers. Ayan, in-emphasize niya. Ito yung mga bagay na nakikita niya sa ating church na kung saan tayo ay gumagawa ng mga ganitong bagay na kung saan naman ay hindi nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. So, ang mga anghel din po ay umiiyak. Nakakalungkot isipin na angels na dapat kasama natin sa pag-awit, sila ay umiiyak kasi sila ay nalulungkot sa ating mga ginagawa. Kaya pala, kapag ganun yung nangyayari sa atin, sa mga programa, mismo tamo, the chaos alone of the church, no? Kasi yung pala, wala na yung angels. Instead na kasama natin silang kumakanta. Minsan pag kumakanta tayo in congregation singing, talagang mararamdaman natin, parang ganda ng boses natin, di ba? Parang talaga, parang heavenly music. Kasi yung pala, kumakanta yung mga angels. So when we sing properly, when we sing the right way, we sing the song to praise God, and walang mga drums, walang instrument, hindi maingay, hindi nagsisigawan, the angels sing with us. Imagine nyo po, kasama natin sila every time na nag-worship tayo. Kaya pag family worship, maganda ang family worship, mga kapatid, kasi pag lahat kayo kumakanta, sa kapag sabay kumakanta si mami, si daddy, kami lahat, parang may choir. Parang kami lang, choir na. Kasi matama parang it is beautiful. Kasi pag sabay ka, tahimik, di ba? And they have to sing. Ayan, so talagang beautiful siya. So maraming, kasi nakaka-offend ang minsan sa mga kumakanta o nagpapakanta kapag ang mga audience hindi rin naman kumakanta. So kailangan na dapat talaga yung singing natin, sabi na pag-aralan natin before, the congregational singing is very important in the church. However, sabi din sa atin, we have to sing the right song. And we have to sing with the right attitude and the right mode of singing talaga. Hindi lang basta makanta lang tayo, and at the same time, hindi po siya biro ang pagkanta sa Panginoon kasi ito ay pagsamba, di ba, Sister Ye? So, imagine mo, naisip ko nga na parang
when we are singing na hindi totoo or pabiru-biro, and imagine the angels are also writing na kasalanan natin to. It's also one way of sinning when we do that for the Lord. Kasi parang it seems that we're mocking God. Diba? Kaya yung mga awit na may mga sa sanlibutan, kasi yung songs na minsan may mga Lord, diba? Kagaya po ng parang Diyos ko, di ba? It has name of God. However, it's a mockery. Di ba? Pagmamock sa ating Panginoon. So, sa ating panahon ngayon, ang bilis i-mock ng tawang Diyos sa magitan ng mga awit. So, akala nila, all songs na may God, pwede sa church. And so we have to identify talaga what is worldly song, contemporary song, and what is really the Christian song that we have to sing inside the church. Kasi sabi ko rin sa mga churches na nadadalaw ko talagang avoid yung Hillsong talaga. Avoid listening to contemporary music and Hillsong. We have a lot of songs sa hymnal. Hindi pa nga natin memorize yung 600 songs na yun sa hymnal eh. Di ba yung old hymnal natin, sister, yan, nasa 600 plus yan eh. Hindi natin memorize yung 5 o 10 yung lyrics. So makikinig pa tayo sa iba. So I mean, what I'm telling is, we have a lot of songs that we can praise God and we don't need those types of musical background and noises para lang makaawit tayo ng tama. Kasi minsan maganda yung a cappella lang, sister eh. Kasi pag yung sobrang lakas ng sound, yung sa mga instrumental background nila, sobrang talagang noise talaga siya. Parang daw sinabi niya, hindi mo na talaga mapupuri ang panin kasi hindi mo maintindihan kung ano yung lyrics ng inaawit ng isang kumakanta sa ating Panginoon. Okay, so punta po tayo sa question number 3, Sister Sha. So dito po sabi ni Miss Ellen G. White, ang question niya is, when music is abused, what will be the result? Ayun, kapag inaabuso daw natin ang musika, ano ba ang naging resulta? Pero before this, magki-question ako sa Sister Sha kasi nangyayari ito sa atin since nag-emphasize naman si Miss Ellen G. White na nangyari ito tuwing Sabbath keeping natin. So minsan, or hindi ko alam kung minsan ang madalas, paano naman halimbawa nag-assign ka ng aawit, kaso hindi naman dumating. So, nangyayari, nagkakaroon tayo ng bigla ang hugot na lang. So, minsan, ay hindi naman talaga nakapag-prepare to si sister. So, ano ba maipapayo mo doon sa ating mga music leader para maiwasan yung biglang hugot na lang sa audience na hindi nakapag-prepare? Katulad nga ng nabanggit mo nung nakaraon, o si bro may sinabi siyang true story, wala kasing makuhang taga-awit. So, kung sino na lang napaawit, biglang ang kinanta niya ay kay Imelda Papin. So, binirungan ni bro, hindi po pwede. Hindi, binago niya rin ibang kanta, so hindi po siya nakakalugod sa Panginoon. Kaya pinaupo na lang po siya. Huwag na po natin patapusin. Mas na-offend pa, no? Yes. Kaya ano bang pwede natin gawin niya, sister siya, para maiwasan yung instant participant, lalo na po sa pag-awit? Okay, so alam niyo po, ang pag-awit kasi, bilang leaders sa rin sa church, ang mga pag-awit na yan, we identify naman sino yung kumakanta talaga. Hindi naman kasi lahat kumakanta, pwede nang kumanta sa harapan. Ano po? Kaya nga may mga may mga screening. Tapos kapag leader ka, hindi ka pa nagpipray. Hindi ta pwede ilagay mo na sa pagpipray kasi hindi mo pa napapractice yung proper way of praying. Halimbawa sa mga bagong binyagan, we train them pa. So, tinitrain muna natin sila, may mga seminar and training, paano mag-pray, para pag pinapray mo yan, tama naman, at hindi rin sila ma-offend, at hindi sila pagtatawanan. At the same time, hindi rin sila mapapahiya. Hindi yung parang, sige, ikaw na magsalita, bisita ka, ganyan. Hindi yung na background check, iba pa rin sinasabi niya, di ba? So, we have to be very, very careful. Ganun po yung sa pagkanta. As leaders kasi, mayroon kang pandinig. Alam mo yung mga marunong kumanta at alam mong hindi ka mahihiyang pakantahin. So, kagaya yung mga instant hugot, bilang mga leaders talaga, lagi tayo may plan B. So, nung mga nasa kami ganyan, pag may wala talaga, so kami mismo ay nagpo-practice sa bahay. So, kung hindi man siya darating, so we check also, so hindi siya darating, dapat kami mga leader ay marunong kumanta. So, para kung wala siya, kami yung sasalo ng part nila. So, hindi kami basta maghuhugot. Or yun naman, kung may maghuhugot naman, alam mo naman yung kumakantang totoo. At pag sinabi nilang ayoko, wag nyo pong pipilitin. Kasi pag nag-reject na agad yan, automatically, meron ng ayaw niya. Hindi niya talaga siya. Kaya po pag napag-assign ko, sa kanta ka, pag ayoko kasi ganito, hindi po ako nagpupumilit kasi sabi nila ang totoong anyaya daw, sasaman pa ng hila. Sa pagkanta kasi, sa pagsasalita,
magsalita, hindi pwede yung sa pilitan. 'Di ba? Kung ayaw nila sabihin hindi sila handa, i-respect po natin 'yan. Ngayon, pag alam mo naman di kumakanta, marunong kumanta pero kinakanta naman worldly music, hindi mo rin siya basta mapapakanta kasi bilang mga leaders, we pray for the people who that they will sing it for the Lord. Hindi lang tayo basta-basta na, ay marunong kumanta, paano palang boss niya, pang pop. 'Di ba? Tapos kakantahin niya na parang nagmula sa lupa, babalik ng kusa. O kaya naman yung you lift me up, 'di ba? Yung you raise me up pala yan. You raise me up. Kasi yun na-practice siya sa karaoke. Ipagtugtog mo yan. Kasi ang kinakanta niya, Christian song naman si Soye, kasi karaoke style. So we have to be very, very careful. Hindi, dahil marunong sila kumanta, tatanungin mo ka sarili mo, yung pagkanta ba niya ay appropriate. Naturuan ko ba siya? Nasabihan ko ba siya? So, dapat bagong pakanta, sabi mo, sister, ito siya, hindi tayo pwede may drums, may Ang malungkot kasi kat yung mga matagal natin mga kapatid sa iglesia, sa iba't ibang iglesia, yung matagal ng members, mga asawa ng mga pastor, mga leader ng mga iglesia, pero pag nagkumakanta sila, may drums pa rin talaga. Bakit? Diba? Di ba na pag-aaralan naman natin, ang tagal-tagal nang inaaral yan na bawal ang drums, bawal ang gento, bawal ang mga instrument na ganyan. Pero paulit-ulit na lang, di ba brother Ray? Paulit-ulit kakantahin pa rin nila, which is sometimes I can't understand. Sinasabi na, ba? Nasa pulpit na, masayaw-sayaw pa para lang kumakanta, di ba? Pero lagi natin sinasabi, we in discourage, di ba? Sinasabi ni Ellen G. White ng ating conference sa NPUC, we discourage this musical instrument, pero tayo nakapag-aral pa, asawa pa tayo ng mga leader ng iglesia, asawa ng mga ng mga heads natin. Pero pag kumakanta, mali pa rin. Ano bang may problema? Ang may problema ba yung nag-a-assign o may problema talaga yung kumakanta? Kasi ang practice, so we have to, sabi nga po lagi, we educate. Pero ang tanong, they're super educated naman, Sister Ye. Educated na nga, ang dami nang nakapag-master's degree na, may PhD na lahat. Nagawa mo na lahat, pero whatever, pagdating sa kanta, yun pa rin ang background mo. Diba? Paulit-ulit na lang. Bakit ba? Ano nga bang problema? So, as a leader of the church, we have to ask, ano ba yung kakantahin mo? Ito ba siya? So, mag-acapella ka na lang po. In the proper way naman, that they should not be offended. Kasi naalala ko may mga singing group dati dito sa Soye. Ang gagaling naman kumanta, pero nung nagsimba, naka-backless, walang mga naka-sleeveless pa. Sabi ko talaga, hindi po kayo pwedeng kumanta. Sabi niya, ma'am, magkukonsist na sa hapon. Bakit po? Kasi yung mga suot ninyo hindi appropriate. Ngayon sabi ko, maghanap kayo ng shawl. Yun, kaya panahapan kayo ng shawl, mag-cover kayo, dun lang po kayo pwedeng kumanta. Tapos sabi ko kasi hindi po tayo entertainment industry. Wala po rito tanggap ka, ayan, ikaw, o naikutan ka, sa akin ka na. Hindi po ganun ang pagkanta. So, bilang mga leader talaga, para maiwasan to, kayo po bilang mga leader ay mag-practice sa bahay ng special number. Para kung hindi man yan dumating, ikaw ang kapalit. Kung magpapakanta at hindi rin dumating magpapakanta, ikaw talaga yan. Walang iba na pwedeng i-replace dyan. Hindi mo pwedeng hugot na nasa siko na, hindi ako handa eh. Tapos pipilitan, hindi, sige, kaya mo yan. Tapos parang nagkamali, parang kasalanan niya. Di ba? Kaya ayoko rin ma-blame. Kasi siya, pinilit ako. Sabi ko, hindi ako ready, no? So sometimes kasi we don't want to offend naman yung mga nagsasabi sa atin kasi we want them. No, sabi ko nga, hindi naman natin kumakanta ay good singer. But we don't judge them. Kaya nga po, we give them time to practice and to enhance themselves. Parang speaking lang yan eh. Hindi kasi lahat ng speaker ay may public speaking skills. Diba? So, at the same time, hindi lahat na kumakanta ay may singing skill talaga ng solo. So, bilang mga leader, to avoid, hindi lang po yun para sa inyo, but to avoid na mapahiya yung taong inassign mo at mamaya hindi na yan umulit kasi napahiya na siya. Which is kasalanan natin mga leader kasi pinilit natin siya. Pero dahil kaibigan natin, ayaw niya tayong mapahiya, ayaw niya tayong magtampo, sige na lang. And then we have to check, ano ba yung awit na aawitin nila. So, appropriate ba to? Kaya pag mga leaders talaga, malaki ang responsibility nun sa Soye. Kasi parang iba, ba't hindi mo ka binibigyan kumanta? Parang ang dami-dami magaling kumanta rito. Ang dami nga magaling kumanta, sintonado naman. Hindi mo rin basta mapapatayo yan kasi tatawanan lang yan ng mga kapatid. Pag tinawanan yan, hindi ikaw yun eh. Oo, hindi ikaw napahiya. Pero yung kapatid na kumanta na hindi wala sa tono,
Maliban na lang kung talagang wala tong hiya. I mean, hindi siya nahihiya kahit nagkakamali sila o siya. Diba? So what I mean is to prevent that kind of humiliation as well sa isang tao na gustong mag-render sa pan. Baka next time, mas maayos siya pang mahaba yung preparation niya, diba? So kapag natatakot ka sa tayo, sige, talagang nagkakamali tayo ng tono eh. And that's sometimes naman, kaya nga we need practice and we give time. O ayan 3 buwan na ibinigay ko sa yung pagkakataon na mag-practice ka ng 3 months. Ewan ko lang, hindi mo yung pamamaster yan. But so, it is also for saving them from humiliation. It's not really about us sometimes eh. It's about para hindi sila ma-humiliate ng mga kapatid o hindi rin sila mapahiya sa kanilang mga sarili. Okay, thank you Sister Sha. So dagdagan ko yan kasi minsan talaga Sister Sha, nasa mga leaders ang diferensya. Kasi na-observe ko, halimbawa, binigyan ng part si Sister. Hindi naman inorient si Sister kung paanong sequence ng halimbawa kahit pagpasok na lang sa pulpito, hindi pa pala siya, bigla na siyang pumasok. So sa mga leaders, i-orient nyo naman ng maayos yung mga participants nyo. Tama si Sister Sha. Ito po ay hindi para po mapahiya kayong leaders, pero napapahiya po yung binibigyan nyo ng part. At ang nakakalungkot, nakikita po ito ng ibang tao na parang ay hindi handa si Sister. So ang nangyayari tuloy, napupulaan yung participants na binibigyan nyo ng part. Bigyan nyo naman po ng konting orientation dito sa likod kung kailan siya papasok. Titingnan nyo ano ba yung kakantahin niya, ano ba yung pananamit niya. Dapat ma-orient minsan yung mga buhok nakasaboy sa mukha o kaya nakaslibless, something like that, Sister Sha, or kaya naman yung suot ay sobrang ikli. Kasi po, ang pag-awit sa is like a package, Sister Sha, hindi lang pwede yung boses natin, yung ating iso-showcase at para i-render sa pang, dapat lahat po yan ating eye contact, ang ating gesture, ang ating pronunciation. So, minsan nakakalungkot din isipin, hindi naman po sa, may mga pronunciation po tayo na mali. Kung tayo po ay hindi talaga confident enough to pronounce yung mga English words, edi magtagalog na lang po kayo ng awit kesa po magpo-pronounce po kayo wrong pronunciation naman po. Okay lang po magkamali, pero don't be scared to ask. Anyan po si Sister Sha, andito ko. At ang Google, Sister Sha, nandyan naman. I-check nyo po yung proper pronunciation para po pag umawit kayo. Di ba nga, diniscuss namin yung nakaraan, you should have proper pronunciation, intonation, at lahat po ay dapat well packaged. Pag nga po kayo sumali sa mga singing contest, Sister Sha, di ba? Talagang ini-emphasize o yung T sound mo, yung D sound mo, ayusin mo yung pronunciation mo ng A at E. Minsan yung tuyo, isa na lang ang pronunciation. Magkaiba po yan. So, dapat naging maingat po kayo. Kasi nga po, uulitin ko, ang ating pong pagsamba ay para po sa ating Panginoon. To glorify God, not to glorify ourselves. Kaya po, ang mga leaders, yun naman pong hayaan na lang sila na bahala ka na dyan, binigyan na kita ng parte. Yung ang nangyayari po kasi sa mga napapansin ko, napapahiya po yung participants nyo. Don't you know that yung mga binigyan nyo po ng parts na napahiya, that is your reflection of your leadership. It means hindi nyo siya train, hindi nyo siya inform. Kaya pagdating dito sa harap, ano na bang sunod kong gagawin? Tatalikod kayo, tapos, ako na ba? Yung mga ganyan ako na rin, ikaw na sis, ikaw na. Mamaya pa ba? Hindi po ba Naku po naman, nakakahiya para sa ating Panginoon. Minsan nakakalungkot panoorin yung mga ganitong senaryo. Though na, we learn from our mistakes, but God is the God of perfection. Siya po ay God of orderliness. Hindi po tayo pwedeng, kung gusto nyo na lang yung gusto nyong gawin, tapos later on, pagka nagkamali, okay lang yan sis, susunod, bigyan kita ulit. Buti ka mabigyan nyo pa ng part yan, Sister Sha. Paano kung tumanggi na kasi napahiya siya? Naka-record so, maging maingat po kayo. Tapos naka-live pa tayo, naka-broadcast all over the world. Tapos napanood pa ng BFF niya. So, ay, ganyan pala sa inyo. Okay lang na ganyan, di ba? Nakakalungkot isipin. So, ito po yung the reflection. Yes, eye-opening po. Hindi lang po ito sa kabataan, sa lahat po ng mga leaders ng church. Specifically po, we just focusing on music. Ayan, so magtuloy-tuloy tayo, Sister Sha. Sabi na po dito, ano pa po ba yung mga mangyayari kapag in-abuse po natin ang music? Ano pa yung mga results? Sabi daw, leads to pride. So, paano naman natin nasabi, Sister Sha, na kapag mali ang paggamit ng music, ito ay nag-lead sa pagiging mayabang. Ayun, so sabi natin, the word is abuse, no? So, when music is abused, so alam po naman natin na marami talaga sa ating mga Adventists ang biniyayaan ng maraming talento. Isa po yun sa pinagpapasalamat natin sa para pag sabi yung Adventist, magaling kumanta yan, magaling mag-gitara, mag-piano, mag-violin. So parang, pag di ba Brother Camacho, no? Pag sinabing, pag sa AUP ka, parang, naku, music, yan, incline ng mga Adventist. So parang sa atin, hindi na bago yung magaling mag-violin. Kasi nung si Amber, nung nag-perpetual yan, so nag-violin siya, sabi na, ang
galing mo naman, paano? Sa atin kasi that's normal eh. Yung marunong magtugtog, maggitara. So we are so blessed that the Seventh-day Adventists, we are given talaga talents when it comes to musical instruments as well, rendering a song sa mga voices talaga. Kaya magaling talaga mga Adventists kumanta, no? Hindi lamang sa iglesia, pati sa karaoke. Ayan, what I'm telling is, ayun po yung abuse, no? Bakit why we abuse? When we abuse music, kapag magaling ka kumanta, Sister Ye. Nasabi, pag magaling kasi, satang magaling, si Satan kasi to, di ba, Brother Camacho, na laging pag magaling, si Satanas, laging iniisip yan eh, ako kasi magaling, ako ito, ako. So talagang, minsan it is hard kapag lagi kang pinupuri, Sister Ye, ang galing mo kumanta, ikaw ulit ha, ang galing mo naman, sige, kanta ka po ulit, one more, isa pa, tapos magpapalakpakan pa yung mga kapatid, isa pa, ginawa. Parang gusto kong purihin si Brother Fernando na magaling siya kumanta para kumanta. Ano, Oo, Brother di ba? Fernando? Why not naman? Di ba? Minsan kasalanan ng mga kapatid yan eh. Hanggang yung kapag ang kanta kasi, habat galing ko kasi kumanta. Tapos yung mga kanta, tinamay kumanta, ang pangat kumanta, di ba? Tapos populaan eh. So later on, pag magaling kanta nila, maririnig yan sa labas. Siyempre, kakanta ka sa karaoke. Uy, galing mo kumanta, sumali ka na lang sa contest. Ganyan. O kaya naman, sumali ka sa ganito, kukunin kita. Kahit yung mga choir members, alam mo, minsan sa mga choir, pag magaling ang choir, talaga ang dami mga choir members, Father Fernando, no, correct me if I'm wrong, na talagang yung pride talaga kasi magaling sila. Yung pagalingan, kaya pag sa may mga, tayo singing sa AUP, minsan nakakalungkot kasi pagalingan ng kanta. It's not about the message of the song that people are listening, but how good your voices should be. Although, we should have good voices kasi nga pag-awit sa pero mararamdaman hindi lang yung good voice pero yung pride. Yung alam mo parang pagalingan sa tapos papalapak amen ganun pag di ba ginawa ng katatawanan na parang yung amen nila it's not because of the message. But why do we say amen? Di ba mga kapatid? We say amen because we say praise the Lord for the message of the song. Not because how beautiful the way they sing, the background, the extravagance of everything. Kaya misa ayoko na ng mga choir. Yung mga pangmalakihang choir. Kasi parang lagi may tawag dito, comparison. Ang galing ng choir nila, ang galing ng choir. Alam mo yun, it is the devil's idea talaga na pagalingan tayo. Kasi sa Panginoon, walang pagalingan. God wants us to sing properly, orderly, with holiness. Yun ang kanya eh. It's not about pataasan ng boss, it's about pagalingan ng tenor, ng bass. Grabe, di ba? Kasi dapat masali sila ng contest, di ba? Yung mga mga choir natin sa AP, talagang they went abroad pa yan before. Tapos pag-member ka nung prominent na dyan, ayoko nang banggitin, ng singing group, pag prominent singing ba, pag-member ka doon, ang hirap makapasok talaga sa Oo, sobrang hirap. Bakit? Kasi grabe talaga naman ang screening, Sister Ye. Dapat kapag soprano ka, magaling ka magsalita, mag-pronounce, magaling kang may mukha ka. Yung hinga. Oo, bawal huminga parang mga ganyan, bawal yun. Bawal ka tapos kailangan may segundo. Kung kailan ka titigil, ganyan. Tapos kailangan hindi gumagalaw ang balikat. Tapos dapat maganda ka. Siyempre, pag kumakanta, dapat maganda para pleasing daw to see. Ayan. Pag hindi ka kagandahan, katulad ng boss mo, sa ibang grupo ka umaten. Tapos dito sa grupo nito, dapat puro mga medically inclined na mga profession. Dapat nurses ka, dentistry ka, nagdo-doctor ka. Yun po yung kanilang qualification. Kasi pag nurse ka, may pera ka. So, pwede ka mag-travel sa ibang bansa, di ba? So, nakakalungkot kasi palakasan, pataasan ng ego. Yung pride talaga na ang galing ng aming conductor, ang galing ng conductors namin. And that is very wrong kasi when we sing for the Lord, dapat ang naitataas natin, it's not our sarili, it's not ourself, di ba, Sister Ye? Kailangan, ang naitataas natin sa pag-awit ay ang ating Panginoon, ang kanyang goodness. Di ba, pag yung, I love you, Lord, di ba, parang we are singing for the goodness, di ba, the goodness of God. Yun ang dapat naririnig lang yung message ng kanta. Kaya dapat yung malumanay, di ba, Sister Ye, maayos. Ang ganda pag kumakanta para kang dinuduyan sa langit. Kasi nakatamo, the angels are singing with us. Pero if that's about pride, kaya minsan nagkakamali. Tapos parang kumanta lang sila sa contest. At alam mo ba, Sister Ye, just to tap it, nung last Sunday kasi I was listening to the radio station na meron silang sa Ateneo, UST, meron silang fellowship for the cause, singing, parang singing revival
revival for the cause. So imagine mo, in-invite po, Catholic ang nanguna, pero ang in-invite nila iba't ibang singing group all over in Metro Manila, iba't ibang mga schools ang sumali. Sabi nila, let us revive music because music can can help us to be united in Christ. Sila nga mismo meron silang music revival, Brother Camacho, na ang salibutan ngayon gumagawa na ng revival at ang ginagamit nila ngayon music na sabi niya pare-pareho naman ang kanta natin, no? So they will be singing there for the Lord. Sabi na, pero kung sa atin din naman, we're singing for the Lord, pero pagaligan naman. Di ba pagandahan ng, ay grupo ko to nandyan, ay kasi kakanta kami, ganyan. So parang wow, pag kumanta ka ba, may bayad ka dyan? Maka-act naman to, para may may 1,000,000 binayad sa kanila. Parang, ay kami kakanta kami sa AUP, ganyan-ganyan. So there's nothing wrong to sing naman, no, if you're chosen. However, ang nagiging mali siya, sabi nga ni Ellen G. White, because of pride. And that's a form of abuse when our voices are used and it creates pride in our life. So, dapat kapag natututo tayo ng musika, hindi yung sa pagalingan but it is how we can render the song and let the members of the church be inspired of the song, the lyrics of the song na kanilang naririnig, Sister Yep. Okay, thank you Sister Sha. So, tatapusin kay number 3, dadagdagan ko yan. Kapag daw po mali din ang paggamit natin music, it could lead to curse. Ayan. Nagiging sumpa ito mga kapatid. So, alam naman natin na ayaw natin ng sumpa, Sister Sha, ano? Kaya po tayo ay umayo sa ating pag-away kasi ito po ay nagiging sumpa. Pag sinabi natin sumpa, hindi ito kaaya-aya. At it will bring something bad to our lives. Kaya dapat pala talaga, Sister Sha, maging maayos tayo sa paggamit at huwag nating abusuhin ang pagpapala ng musika na ipinagkalob naman ng ating Panginoon. Kasi without music, I think life is very dull. Parang walang kabuhay-buhay. Kaya nga, di ba, sa langit pa lang talaga naman, ang musika ay napakaganda. Kaya nga, they have different instrument. Oo, para lang mapuri ang ating Panginoon. So, let's go with number 4, Sister Sha. Number 4 is, how do we frequently dishonor God? So, dito, may dalawa tayong mga paraan na kung saan mga kabataan or kahit tayo mismo ay nadidishonor natin ang Panginoon. Ang una dito is frivolous conversation at saka yung choice of music pala, Sister Sha. So, ipaliwanag natin na paano naman natin na frequently or panay-panay. Ayan, sabi ni Miss Ellen, panay-panay, hindi minsan madalas. Nasa loob ng iglesia. Yes. Gaano kadalas ang minsan? Sabi ni Miss Annie, frequently dishonor God. So, frivolous conversation. Ayan, so, si ate siya magdi-discuss ang pangalawa. So, ako muna yung una. Sa ating pong pag-worship sa ating Panginoon, syempre, kapag ka nag-uusap tayo ng mga bagay na hindi naman kaaya-aya, or let's say, for example, we're attending the church. Pero yung isip naman natin, halimbawa, ay si sister nagsasalita, nakikita natin yung kasalanan ng kapwa natin. Diba dapat, kukuha natin yung message na sinasabi ng kapatid, hindi yung message ng nakukuha natin sa buhay niya. Parang ganito, nagsasalita si Brother Camacho, nagsisermon. Naku, yung sermon ni Brother Camacho, bagay na bagay talaga kay Brother Raymond Cada. Yan, sige pa, brother, patamaan mo yan. So, ito po ay mga frivolous conversation na minsan ichichismis nyo pa sa katabi nyo. Alam mo yun, ang galing-galing mag-speaker, pero alam mo, nakaraan, nakita ko yung ganito. Yung mga useless talking natin sa church, dapat po iwasan na natin yan. Tayo po ay may kanya-kanyang kahinaan, pero wag mo natin gamitin ang araw ng pagsamba na kakapulutan tayo ng mga ganyan, frivolous conversation. O kaya business, no? Yes, isa pa yan. Business, Sabado, business. O di ba ang ganda ng ganito, mamaya bili ka sa akin, order ka sa akin. Minsan kahapon, hindi pa sunset, parang may isang Adventist nag-post, bili na kasi ko, for 2 p.m. pa na, nagpapa-order na siya. Sabi ko, naku, nakalimutan na. Kaya minsan, sister, siya mahalaga rin talaga yung AY. Kasi pagka walang AY, umuwi na yung mga members, parang naisip nila, normal sunset na, is coming, it's just a normal time. Hindi na siya nagkakaroon ng personal devotion or maybe personal communication sa Panginoon. Kaya minsan, naaalala nila yung mga bagay na yung nadidistract yung kanilang papuri sa Panginoon. Kasi alam naman natin na Sabbath is a 24-hour worship. Pero dahil sa maaga silang umuwi, kaya yung naisip ko, siguro wala sa church. Kasi pag nasa church tayo, hindi natin maiisip mag-post na, order na kayo, gumawa ako ng kimchi. Di ba? Yung mga kapatid naman, nag-comment din, yummy. Kasi mga naka-online din. So, So, wala nga AY. Oo, kasi kaya masarap talaga ma-AY mga kapatid. Sana nga, nananawagan kami, magka-AY muli ang Dasman, no? Actually, kahapon sa Camellia kasi brother doon, no? So, kasi yung ating, yung worship kahapon
hapon. Tsaka since last Saturday, it's about Women International Prayer, Sabat talaga. Meron pa tayo igniting our prayer. So alam niyo po ba, that topic alone, napakahaba niyan hanggang AY. So kahapon, ay sa morning pala, diniscuss ko na sa seminar yung 5 benefits of prayer. Then hapon, sabi sa akin agad, sister sa AY ha, ganun. Mag-ano tayo, mag-question and answer about the prayer. Ang ganda po. And then we started at 2 p.m. We finished almost 5. Tapos masarap po talaga may AY kasi nandun ang discussion, nandun ang seminar, we can discuss. Pag wala na talaga, totoo naman, ako personally speaking, pag uwi ko sa bahay, wala, tutulog ako, may kinig, magbabasa. However, mamaya, mas marami kang higa kaysa sa worship. And that's true kasi nga, hindi ako nasanay sa suya na walang AY talaga. Hindi ako nasanay na kahit may mga small group naman, may AY pa rin na parang 1:30 to 2:30, okay naman yun, ano. So, iba talaga than small group. Afterwards, lumabas tayo. Wala namang problema after, no? Para mas ka sobrang init naman, alauna, maglakad ka dyan, magdalaw ka na alauna. Since kayo nagdadalaw ng grupo rito na alauna, 2:00, sobrang kainitan. Magsasummer pa. So, we usually choose time na parang, kasi 1 to 2, 3, yung mga kapatid na dadalawin mo hindi nagsisimba, pagpunta ka dyan sa bahay, magagalit. Ano ba yan? Pumunta dito si Brother Camacho, una, 1:30, nagpapahinga kami. Tapos ganun-ganun pa ng mga mata. Kasi papamerienda Oo, mapapamerienda pa. So usually talaga pagdadalaw mga yan, 4 o'clock, tapos ang AY, kaya masaya din naman. I'm not saying na, pero yung nga po, no, I'm appealing, nag-appeal. Kasi marami talaga mga kapatid na they would go home instead of worshiping, feeling nila normal lang kasi parang, ay, uwi na ako sa bahay. Pwede na ako mag-post. So, wag ka magpo-post, magbibenta ka ng kimchi, ha? Ganyan. So, which is true din naman, ano? So, yung mga usapang walang kakwenta-kwenta, totoo yan. Kasi sabi nga, pati paghagik-gik yan. Pati paghagik-gik pala sa loob ng iglesia kapag may worship, Brother Camacho, ay kasalanan. Paano yan? No? May nag-post na kabataan sister siya. Sabi niya, i-reveal ko na ba na crush ko siya? So may nag-comment, uy, sister, Sabado pa, bakit wala sa crush na? Kasi nga walang AY nasa bahay. Maging maingat tayo sa mga, minsan sister siya, hindi nga tayo nag-uusap sa loob ng church, pero yung pinopost natin, yun naman ang laman ng puso at isip natin. So, ganun din po, nadidistract po yung ating pagsamba sa Panginoon. So, pagsabat, as much as possible, focus lang tayo sa ating pa, and then be watchful, kasi baka yung mga ginagawa natin ay nakakatisod na rin po tayo sa Panginoon. Punta tayo sa second sister siya, ito na yung sa'yo. Choice of music. Bakit po ba nadidishonor din natin frequently ang ating Panginoon sa choice of music? Ay, kasi sa dami ng genre ngayon, Sister Ye, Ano ba yung genre? Ayan, genre kasi iba't ibang categories yan ng music. Pati mga palabas. Kaya, so alam po natin, no, lahat kasi may nilalapat ng musika sa lahat mula sa mga palabas, sa mga patalastas. Ito talaga ay may nilalapatang angkop na patalastas. Sabi nga ng SM, di ba, here at SM, we got it all. Kaya nga sister siya, di ba? Kayo ko ng SM kasi wala akong pera. Anong theme song ng Titanic, di ba? Oo. Ano Pagka ba to? narinig mo na pag naalala mo agad, nagpa-flashback agad yung palabas. Kasi ganun katindi ang epekto ng music Oo. sa mga genre sa ating buhay. Totoo sister yan. siya. Kaya mahalaga ang pagpili. Sabi nga natin, in our life, we always make choices, di ba? Choice A, choice B. Every time you wake up in the morning, yung task agad natin sa Sister is about the choices. So sa atin, sa music, ay napakahalagang impact nito sa buhay ng isang tao. Sabi nga natin, no, it is a repetitive na sa ating isipan. Maliit man to, pero nagre-repeat sa atin. Di ba kaya kahapon yung mga kapatid natin, tawa ng tawa kasi nung nagle-lecture po ako, siyempre sabi rito, no, prayer ignites hope. Tapos sabi kong gano'n, may kumakanta kasi na parang ganito, ligaya ng buhay. Pero walang ligaya ang mukha o kaya naman masayang puso, luna sa kalungkutan, ikaliligaya. Walang kaligaligaya talaga. Kasi sabi ko sa mga kapatid, wag nyo nang kakantahin yan. Kasi instead na, asan ang saya? Asan ang ligaya? Kay ligaya nang makilala si Jesus ang daan at buhay. Pambihira. Di ba kasi sabi natin, no, it may be good, however, when we choose our music, kailangan din naman
ito ay appropriate. So una-una po no sa ating araw-araw, yung mga kabataan din natin yan, alam po natin na ito yung pinaka-struggle talaga ng mga kabataan si Seye the music. Alam mo, paggising pa rin yan, may mga earphones, may mga airpods, talagang, ayun yan pag pinakinggan mo, talagang boom, boom, boom. Talagang may mga, wow, lakas ng bayis nito, ganyan, lakas ng drums Kasi sila araw-araw talaga, nasa jeep. Sa jeep, di ba, Seye? Meron ngayon sa news yung nabangga siya, isang estudyante, nabangga kasi naka-headset, lakas ng headset niya, tumatod siya pala may nag-horn na sa kanya, wala siyang narinig. Ganon. Sala, nabangga siya kasi naka-earphones, wala siyang naririnig na sa paligid. Kasi di ba pag malakas, di ba parang minsan yung volume 10, yung max nila, o kaya na 100. Kasi ako si Suya, mahinala ako talaga sa sa mga earphones kasi feeling ko, wala akong naririnig sa labas. So kailangan talaga, we have to be mindful. So yung mga choices ng music natin, gaya ng mga worldly music, contemporary music, ganyan yung mga kinakanta natin sa church. Kaya nga, we are educated pagdating sa musika, pero ewan ko ba, paulit-ulit na lang ito, Sister Ye, paulit din naman ang kanta na hindi dapat kantay, pero patuloy ba rin kinakanta sa iglesia? O kaya naman, yung pagpili natin ng kanta, ay yun nga, yung nakikipakinggan natin sa mga tahanan natin, ay mga hindi talaga pang ikapupuri ng ating Panginoon. So, kasi nga, lahat ng ginagawa natin, naka-record Di ba? Parang lahat tayo CCTV, tapos automatically recorded, Sister Ye. Walang fast forward dito, Brother Camacho, wala ring rewind, tapos wala ring delete. Di ba? Sana madidelete mo lang, mali mamingi ka ng kapatawaran doon, magkakaroon ng delete. Pero however, whatever we do, the moment we get up in the morning, whatever we say, whatever we think, lahat naka-record, no? Kaya so, pagdating sa musika, kailangan talaga, if talaga possible natin makinig, puro religious song, sa hymnal, ganyan, napakarami po nating magandang awit naman na nagbibigay talaga ng kasiyahan sa ating mga puso. Kasabi nga, pag kumakanta tayo, mas nagiging lighter yung buhay natin, di ba, sis? So, piliin natin yung mga awit na hindi sa mga sikat galing, hindi sa Hillsong, hindi sa mga born again, kundi awitin natin yung mga awit na meron tayo. Kaya nga, we encourage our young people to write song, yung original music, no? Kasi may isang kinakanta na parang purihin kita, tulungan, parang ganun. Pero ang focus niya, sarili niya. So, maganda yung kanta, pero pag pinakinggan mo siya, is more on self-centered, although ginagamit sa tanang pero hindi, iba pa rin talaga. So, we have really to find out it is appropriate, ayan. Okay, so we don't have enough time na po mga kababayan at mga taga-subaybay. So, pupunta po tayo sa last question at sasagutin ni Sister Sha. So, paano po kaya natin iti-treat ang music? So, how should we treat music? Para naman malugodan natin ang ating Panginoon since siya naman talagang author ng music para naman maging masaya ang ating buhay. Bilang Kristiyano at bilang mga kabataan, Sister Sha, how could we treat music in our lives? Ayan, so una-una po, ang musika isang blessing sa atin, no? It's a form of blessing that once we have this music, kahit man nasaan tayo, nakabilangguman tayo, nasa banig man tayo ng karamdaman, nag-iisa man tayo sa mga lugar na meron tayo, sa mga malalayo dyan na ating mga kapatid, na malayo sa kanilang mga pamilya, maliban sa panalangin, ay meron po tayong mga musika talaga, no? Po. Kaya may mga favorite music tayo, may favorite song tayo. Sabi nga po ni Ellen G. White, no? Ang musika kailangan i-treat natin ng may kagandahan. Ayan, hindi lang yung mamukha natin, pinapaganda natin, pinapabanguhan natin, kailangan din ang music ay i-treat natin ito with beauty. Kasi ang musika ay napakaganda. Di ba ito ay inilapat, sinulat ng may kaayusan para sa kapurihan ng ating paano pa po, no? Merong pathos. Ano ba yung pathos? Ayan, ito ay merong feelings, emotion, experiences. Ayan. So, kailangan po natin itong ma-experience. Kailangan nating maramdaman din naman. Kailangan natin itong makita, sa pamumuhay din naman natin ang pagbabago. At meron po siyang kapangyarihan. So, it means that the song alone, yung mga music na kinakanta natin, ay kailangan nating i-treat ito with dignity and honor. Ayan, no? So, yung mga kinakanta natin sa hymnal, kawitin natin ito ng may dignidad at may paggalang talaga, Sister Ye. So, hindi lang siya ito bara-bara. Napakaganda ng mga awit natin sa mga hymno natin, no, na kung saan ay, kaya yung awit na Does Jesus Care, di ba? Does Jesus care when we said goodbye? Doon sa mga taong
lumipas na, namatay, parang nakikare kaya ang Panginoon, di ba, sa mga nararamdaman natin. And we know exactly that music is beautiful. Sabi nga, no, pag wala ang musika, patay talaga ang sanlibutan, ang ating pagsamba. So we have to treat music with power. Sabi nga po rito Ellen G. White, no, call to your aid, if practicable, instrumental music, and let the glorious harmony ascend to God, an acceptable offering. So it is an offering pala, sister yan, no? Music is an offering. Kaya po, if we want to play music, we want to sing a song with the musicians, we have to talk to them beforehand, na parang next week ito yung kakantahin ko, pwede bang i-practice ito, sabayan nyo ako. Kaya mas maganda po yung accompaniment sa church ang gagaling. Hindi po yung magaling sa karaoke o yung nakuha natin sa YouTube. Meron po dyan mga piano and violin naman na acceptable. Pwede nyo pong i-low key yan, pwede nyo pong taasan ng sharp, pwede nyo pong babaan naman yan. Nababago naman po yan mga kapatid. So it is very important nga lang na talaga we keep in mind that whatever we do, it should be for the glory of God. Whatever we sing, it should be for the glory of God. It is not for us, but it is to make our God be honored talaga, Sister Ye. So hindi lamang sa action natin, kundi mismo sa mga musika na pinipili natin. Sa ang musika po ay ito ang buhay ng ating mga kaluluwa. Dahil ito naman ay panalangin para sa ating Panginoon. Okay, thank you Sister Sha. So before tayo mag-closing prayer, babasa po tayo ng ating mga live viewers. Ayan, so si Miss Kirma Karyoko, hello po, good afternoon. Ang dami niyang comments, ano, babasahin natin. Basahin mo muna. Sabi niya rito, hindi ko mabasa iba, no, yung sa unahan lang. At sa kagaling mo magbisaya, Brad Fernand. Nagbibisaya ba to si Grabe, Brad Fernand. Pambihira. Pagdating sa akin, pagkanta, balimbing. Minsan okay ang intro, tapos pagdating sa unahan, kumakaliwa. Minsan nawawala, pahahay. So blessed sa mga magagaling kumanta. Pangbahe lang talaga boses ko at pangramihan at worship. Ay, okay lang po yan. Kaya nga po diniscuss sa amin nakaraan, if you cannot be in solo, pwede pong in a group. And then, sabi din po ni Sister Kirma, dito po ang Sabbath starts at 10. Sabbath school after mag-break then second service. Matatapos na 1 o'clock. Tapos na minsan late pang dumating. At mga kanta di na galing sa hymnal natin. O, nakakalungkot naman yan. Sa mga na. Hindi ko alam kung anong Baha Hillsong or Contemporary. And then si Miss Miriam Makinto, good day po. Hello po sa inyo, Miss Miriam. So ayan o, watching si Amber. Sino pa nag-watch dyan? Yung asawa ko, si Fernando. And then, I don't say more. So, Sister Sha, may babatiin ka ba? Wala naman po. Wala Ayan, na po. So, kami pinagpapasalamat lamang. Finally po, ang music ay natapos na. Kung kayo po ay may mga katanungan at nais malaman, itanong nyo lang po dyan sa comment sections. And don't forget po to like and share and subscribe to our YouTube channel as well. And then let's share this po, is not po monetary naman. It is about giving messages and at the same time, giving also knowledge and inspiration to our members. Po. Okay, so this afternoon po, huli ko na pong babatiin po si Jeneline Lopera po, kanyang buong pamilya. And then, namimiss ko si Arya, ang mga Albiela family, si Mami po Ben. Nakikita ko lang po kayo sa live. So, hello po. At saka, binabati ko si JL. Yan, John Lloyd Matugas. Hello, hello, hello. Asan ka na? Paramdam ka naman. Okay, so, namin. Good afternoon kay Jasper. May dala siyang pamerienda. Ayan. Chichirya ba? Okay, so, kami po yung nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. So ngayong hapon po ay tayo po ibibigyan ng closing prayer ni Sister Sha. Tayo po lahat ay manalangin. Our great God in heaven, we indeed thank you for this afternoon, for the bountiful blessing that we have received, O Lord, with the glory and with your honor, especially in your name, O Lord, that we want to praise you through music. May you help us, O Lord, to sing joyfully and to praise you, O Lord, and honor you so that we can glorify your name, especially up in heaven. May you bless all of us, especially our listeners and audience for this afternoon. May you also bless them, Lord, with good health and as well with financial help also, O Lord, so that they can also be used in your ministry. May you bless all of us for this afternoon, and we thank you for hearing our prayer. In Christ we pray. Amen. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo.